Mandana, this is B-Man's work. My name is Laxmanan. You just joined the company, pakilala niya. Tumayo si Mandana at binati ako. Halatang hindi niya alam kung sino ako. Nilinggan siya ni Laxmanan at sinabing, Hoy, Manda. Kilala mo ba kung sino ako? Tumanggaw si Mandana na para bang kilalang kilala niya ako at pinanatili ang kanyang dignidad. Napatingin ako sa kanilang dalawa at tumawa. Ang isang garapon ng G ay nagkakahalaga ng 10 rupees, sir. Available din ang isang garapon ng G. Pero maaari mong dagdagan o bawasan ang dami, sir, sabi ni Mandana. Tanong ko, ano ang pagkakaiba ng kaldero at kawali? Parehong G. Sumagot si Mandana, kung G, kinukuha namin ito gamit ang makina, sir. Pero kung mantikilya, idinidiin namin ito gamit ang aming mga kamay. Ang G ay mukhang medyo mura. Kung hawak ito ng isang may karanasang tao sa kanilang kamay, maaari nilang makilala ang G mula sa G at G mula sa G. Maikling paliwanag ni Mandana. Ipinakita niya na natututo siya ng bagong kasanayan. Nagsalita siya na parang nagbibigay ng pagsusulit. Ano ang dapat kong gawin sa kinang ng pulot? Ang aming ama ay hindi sapat na dalubhasa upang makilala ito. Sabi ko, bigyan mo ako ng G mula sa G. Pero hindi ko alam kung magkano ang G mula sa G. Siguro kung nagdagdag sila ng mantikilya mula sa G sa mantikilya. Nagtanong si Laxman, magkano ang gusto mo? Sabi ko, dalhan mo ako ng 70 rupi, ibigay mo sa akin ang gusto mo. Biglang napalitan ng gulat ang mga mukha nila at sinabing, yun lang. Bakit, sir? Tanong ko, magkano ang babayaran mo? Sinabi ni Laxman, tingnan mo, Ginoo, mayroon ka na ngayong 8 rupi pa. Ang isa ay maaaring magasto sa iyo ng 78 rupi. Tingnan natin kung aling lata, tanong ko. Daan-daang mga kerosene canister ang nakasalansan sa bahagi ng isang malaking pasilidad ng paggatas. Pagpasok ko, may nakita akong parang tower ng kerosene. Wala akong ideya na may pinaghalo silang pulot dito na nakita kong kahanga-hanga. Nagulat din ako nang makita ko ang malalaking lata ng pulot na gusto nilang ibigay sa akin dahil 7 garapon lang ng pulot ang binili ko. Iniisip ko kung sinusubukan akong linlangan ng mga mamamatay tao na ito na bumili ng mga sirang kalakal. Pero sinong nag-spoil, ang Johnny Bella, sugar syrup, at magandang langis ay hindi maaaring mas mura para sa mas mababa sa 78 rupees isang lata. Ashley, anong pinagsasabi mo dito sa kerosene? Naku, hindi po kerosene, sir, puro pulot po, umiiyak na sabi ni Mandana. Dapat may kasamang pandaraya. Naku, lipunan yan sir. Paparusahan ang mga manloloko at nalilito. Hangala po, may nanlaloko sa'yo. Oh, tayo, pandaraya. Kita nyo naman, bakit nanlaloko ang mga magsasaka dyan, sir? Hindi pa ako nakakita ng ganitong mga tao. Mga negosyante lang sila na gumagawa ng maliliit na negosyo, sabi ni Laxman. Kung totoo iyon, tinanong ko ulit kung ang lata ng kerosene ay nagkakahalaga ng 78 rupees para sa isang malaking dami ng pulot. Sumagot silang dalawa, oo, muli. At hindi ako naniwala sa kanila. Paano ko maibibigay ang kahit ano sa taong ito? Tanong ko. Biglang nagdetalye si Mandana sa tono ng isang testigo sa korte. Mula sa kanyang patoto, nalaman ko na isang makapal, lumang bulaklak na tinatawag na kuruki ang namukadkad sa bundok ngayong taon. Ang punong ito, na namumulaklak lamang tuwing 8 taon, ay tila nagbubunga ng napakalaking pulot sa bundok bawat taon na ito ay namumulaklak. Sa pagkakataong ito, naubos na ang lahat ng pera ng komunidad sa pulot-pukyutan na kanilang natanggap at naubos na ang lahat ng pautang, kaya marami ang kailangang ibalik ng dahan-dahan, na may tagubilin. Dalhin mo rito ng dahan-dahan. Dahil walang espasyo sa pag-iimbak, inilagay nila ito sa mga lata ng kerosene at pasimpleng itinapon. Rupees lang ang dala ko. Bukas ko na lang ibibigay ang iba. Ibigay mo sa akin ang mga lata, aniya. Naramdaman ko pa rin ang pagdadala ng napakaraming murang pulot na iyon. Tumalon si Mandana at sinabing, halika, Ginoo. Bibigyan kita ng isang palayok ng dekalidad na pulot. At lumakad siya, puno ng sigasig. Alam kong nasa pelikula ako, parang may nabuo siyang ideya tungkol sa akin. Marahil ang mga aktor na ito. Ang mga artistang ito. Ang laki ng dibdib, bewang, at balakang nila. Ang sayaw nila. Ang kanilang pagkanta, ang kanilang pakikipaglaban. Oh, dapat mukha akong tao sa Fairyland. Si Mandana ay nagsimulang umakyat sa bundok ng mga lata isa-isa. Tila ang mga lata ng pulot ay inilagay sa dulo ng mga lata sa isang lugar sa itaas, kaya lang.
Lehasar ka no Mandana, sigaw ni Luxman. Luxman nana ni Solpa sumiria. Sino yung nasa taas? Ikaw o ako? Hindi pinansin ni Mandana ang babala ng kanyang kaibigan sa taas, kinuha niya ang ilang canister at inilabas ang mga ito biglang nalaglag ang isa sa mga canister ng kerosene at nadulas. Ang kamay ni Mandana. Natarante ako at tumakbo para suluhin ang nahulog na canister. Halika, sir, tawag ni Luxman mula sa likuran. Ayos lang, konektado lahat ng canister, pwede mong buhatin. Kung nahulog ang canister sa paa mo, mahirap. Dapat may stick ka. Nilinggan niya si Mandana at sinabing, ang batang ito ay hindi nakikinig sa akin. Hindi masaya si Mandana. Inabot ko ang kamay ko. Kumuha si Mandana ng isang lata ng pulot at iniabot sa kanya. Ang lata ng pulot ay talagang kasing bigat ng bato. Nang kunin ko ito at isinakay sa aking 40 taong gulang na jeep, tumunog ang bukal sa lata.